Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang Gabay. Evangelista Paul Mortiz. Beth Flores po, magandang trusting. Ayan. Hindi, thriving. Pero mo, naguguluhan na ako. Thriving Thursday po sa bawat isa sa atin. Kamusta na po kayo, mga listeners natin? Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 DCAS. So, kayo po ay nakikinig sa atin sa pamamagitan po ng mga PM Radio. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Doon po sa mga nagtatanong patungkol po sa PM Radio, ang alam ko po, meron sa DCAS lang po talaga tayo makakakuha noon. So, if you wanted, just i-email nyo po sila, tapos makipag po kayo sa kanila. Kasi may mga nagtatanong po sa atin sa Facebook patungkol doon. So, going back, sabi niya kung kayo po ay nagtataka, ano pong programang inyong napapakinggan? Ito po yung programang Gabay. Nagmumula po sa 702 DCS kung mga bago po kayong listeners natin. At kung kayo naman po ay nasa Visayas at Mindanao at naka-tune in kayo sa pamamagitan din po ng Transistor Radio or PM Radio, yun naman po, nasasagap nyo naman po yung programa natin galing po sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo naman po ay nakikinig sa pamamagitan po ng Facebook live stream, real time to 5:30 to 6:00 sa atin sa Pilipinas, sa inyo po depende po sa lugar na inyong kinalalagyan. Salamat po for tuning in sa ating station through the Facebook Live. And kumbaga sa amin, starting your day, probably in your end, you're ending your day. So God bless you po, and dalangin natin sa loob po ng 30 minutes, you are able to learn from us, na-encourage, may bagong kaalaman, maaari din minsan rebuke, katulad po nangyayari sa amin, nare-rebuke din kami. At the same time, patuloy pong magpatatag sa atin sa ating buhay Kristiyano. Yun naman ang goal natin talaga. Ma-encourage tayo na magpatuloy sa Panginoon. Huwag nyo rin pong kakalimutan ang ating pong station, DZS o Far East Broadcasting Company, ay member po ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, ganitong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas. Araw-araw po yan, naglalayong kay hakda ng mga bagong kaalaman, makalangit na mga awitin, at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia na nagsisilbing isang hamon at isang gabay. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin celebrating Christmas around the world. Tama-tama, no? It's Christmas all over the world. Diba? Totoo yun. Now, let's see. How do they celebrate Christmas sa Egypt at saka sa Ethiopia? O, yan. Maganda yan. So, sa Egypt muna. Sa bansang Egypt po, 15% lang daw po ang mga Kristiyano o naniniwala kay Kristo. Sila lang po ang nagdiriwang ng Kapaskuhan. Pero halos lahat po ng mga Egyptian Christians ay kaanib sa tinatawag na Coptic Orthodox Church at may kakaibang mga pamamaraan at tradisyon ng pagdiriwang ng Christmas. Yun din yung nakita ko nakakaiba. 40 days o bago po sa araw ng Pasko, ang mga Coptic Orthodox Christians nag-aayuno, nagfa-fast. Hindi sila kumakain ng mga meat products kundi isda lamang. Ito po yung tinatawag na the Holy Nativity Fast. So ang Coptic month patungong Christmas ay tinatawag daw po nilang Kiyak. That's how I would pronounce, but I don't know the real one. Pero Kiyak po yun. So ang mga tao ay nag-aawitan ng papuri tuwing Sabado ng gabi bago daw po sa Sunday service. So ang Christmas Day ay hindi pinagdiriwang ng December 25, kundi tuwing January 7.
At tulad po sa Ethiopia at mga iba pang Orthodox Church sa Russia at sa Serbia. So sa kanilang Christmas Eve, January 6, ang mga Coptic Christians po ay pumupunta sa kanilang simbahan para po sa isang Christmas service. At sa araw ng kanilang Kapaskuhan, which is January 7, nagsasama-sama sila sa kanilang tahanan para po sa masarap na kainan at pagdiriwang. Okay. At kahit hindi naman lahat ng mga tao sa Egypt ay Christians, marami pa rin po sa kanilang bansa ang nagdiriwang ng Pasko bilang isang secular holiday. Ito ay nagiging isang commercial celebration at halos lahat po ng mga major supermarkets ay nagtitinda ng Christmas tree. So Christmas decorations at mga Christmas foods. So ang mga hotels, parks at mga streets ay nilalagyan din po ng mga Christmas decorations. So sa Egypt, si Santa ay tinatawag na Baba Noel na ang ibig sabihin ay Father Christmas. So habang binabasa ko ito, ngayon ko lang po nauunawaan na hindi naman pala talaga mahalaga kung kailan nga ba natin pinagdiriwang ang araw ng Kapaskuhan. Basta alam natin na ito ay totoo at nagdudulot ng pag-asa sa karamihan at sa atin din. So basta ang mahalaga, may isang araw na kung saan ay pinagdiriwang ang pagdating ng tagapagligtas. So yun yung sa Egypt. Tingnan naman natin ang Ethiopia. So sa Ethiopia po, lalo na po nung tinatawag na Ethiopian Orthodox Church, ginagamit pa rin nila yung lumang Julian calendar. Kaya gaya po ng nabanggit natin. Kaya nga po, kanilang ipinagdiriwang ang Christmas tuwing January 7, katulad sa Egypt, at hindi December 25. So ang Christmas celebration sa Ethiopian Orthodox Church ay tinatawag namang Gana. Halos lahat po ng mga tao pumupunta sa church tuwing Christmas days. So ang mga Ethiopians ay hindi kumakain sa Christmas Eve. Naalala ko yung pag-aayuno sa Egypt, no? Pagsapit po ng madaling araw ng Gana, ang mga tao ay nagsusuot ng kulay puti. So karamihan ang suot ay ang isang traditional na damit na tinatawag na shama. Ito ay isang puting cotton na tela na may mga stripes sa dulo nito. Ito po ay ginagamit na parang toga. So kung ikaw po ay nakatira sa malaking syudad, maaari kang magsuot ng mga tinatawag na western clothes. Ang misa naman po sa Ghana ay nagsisimula ng 4 a.m. Okay. So sa capital ng Ethiopia ay ito po ay isang modernong syudad. So ang mga nakatira sa labas ng mga syudad ay nakatira sa bilog na bahay na gawa po sa putik. Ito ay ang mga bubong na yari sa pawid. So minsan po ang mga bahay din na rectangle na ang hugis at yari na sa bato. So ang design po ng Ethiopian Church ay katulad din ng mga bahay sa probinsya. Ang iba nga po ay luma na at inukit na mula sa bato. Sa syudad naman, ang mga bagong churches ay gawa din po sa 3 bilog. Sa lahat ay nakapaloob sa isa't isa. So, ang koral umaawit mula sa outer circle. Ang lahat na pumunta sa church para sa pagdiriwang ng Gana o ng Christmas ay binibigyan po ng isang kandila. Ang mga tao ay umiikot ng 3 beses sa pamamagitan ng isang matahimik na procession. Hawak po ang mga kandila. Pagkaikot ay tumutungo sila sa pangalawang circle. Parang concentric circles pala to. At nakatayo doon sa buong service. Ang mga kalalakihan at kababaihan, magkahiwalay po yan. So ang pinakagitnang circle ay ang pinakamahalagang bahagi at ang pinakabanal na bahagi ng church na kung saan ay nagsisilbi ang mga pari ng Holy Communion o Misa. Parang may holies of holies pa rin. So pinaniniwalaan sa Ethiopia ng isa sa mga wise men, ito gusto ko to, na dumalaw kay Jesus ay mula sa Ethiopia. So sa Timkat procession, tinutugtog din ang mga katutubong musical instruments tulad ng sistrum, isang percussion instrument na may mga metal disc tulad ng isang vertical tambourine. At ng makamiya, isang prayer stick na hugis letter T at ginagamit sa pagpapanatili ng tiempo. Ito rin po ang ginagamit ng mga pari bilang tungkod sa mahabang Timkat service. So, ang mga Ethiopians daw po hindi nagbibigay
o nagpapalitan ng regalo tuwing gana at timkat. Minsan, ang ibang mga bata po bibigyan ng maliit na regalo mula po tulad po ng mga damit mula sa ibang miyembro ng pamilya. So ang kanilang pagdiriwang po ginugugol sa pagpunta sa simbahan, sa pagkain at paglalaro. Kakaiba, no? Kasi tayo mga Pinoy talagang mapagbigay. Hindi na po ito natin maaalis sa ating pagdiriwang ng Kapaskuhan. So mas maganda nga po siguro kung bilang isang pamilya, mapag-usapan po sa loob ng tahanan kung sino yung mga pamilya na nais nating mabahaginan ng ating mga pagpapala. Maaring ito po ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga grocery bags para po sa kanilang Noche Buena o di kaya anyayahan sa ating tahanan para sa Noche Buena. So, pero ngayon nga with this kind of situation, mas maganda tayo yung magbigay ng pang Noche Buena nila. Marami pong mga pamilya ang nalulungkot sa maraming dahilan, maging ilaw po tayo ng kapayapaan at kasiyahan sa kanila. Lalo na po ngayong Kapaskuhan, di ba? Maraming pamilya ang nangangailangan dahil marami din ang nawalan ng trabaho dahil nga po sa COVID. Ngayon po ang magandang pagkakataon na makapagbigay ng tulong at pag-asa sa mga pamilyang nangangailangan. Kaya ang tanong natin mga kagabay, sino po ang nais niyong matulungan sa Kapaskuhang ito? Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Amen. Magandang layunin, anak, yun, hindi makasarili. Opo. Okay. Amen. Patuloy po tayo sa ating pagbubulay-bulay sa palatuntunang gabay at sa mga sandaling ito. Gayon pa rin ang ating bagay na binibigyan ng diin sa ating pagbubulay-bulay sa palatuntunang gabay. Ang pagiging timbang o pantay ng Diyos sa kanyang pakikitungo, gaya na sinasabi sa John 3:16, ay bahagi pa rin ng mensahe ng Pasko. God is not playing favorites or no favoritism in Him because He looks at the heart. What your heart is, He judges and rewards. The weight lies in you or what is in your heart. Amen. Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Opo, ang Diyos ay laging timbang. Wala siyang mali sa paghatol o sa pagtaya ng bawat kaganapan o sa pangyayari sa anumang sitwasyon. Sa Deuteronomio 10:17, pagkat si Yahweh ay Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, makapangyarihan at kakilakilabot, pantay-pantay ang tingin niya sa mga tao at hindi mo masusuhulan o napasusuhulma. Amen. Sa 2 Kronika 19:7, matakot kayo sa Kanya, maging maingat kayo sa paghatol. Alalahanin ninyong hindi ikinatutuwa ni Yahweh ang yurakan ang katarungan o magkaroon ng kinikilingan o anumang suhulan. Gawa 10:34, nagsalita si Peter, ngayon ko nalaman at na-realize na totoong pantay-pantay ang tingin ng Diyos sa lahat. Pangalawa, oo nga po, wala po siyang paborito ayon sa Biblia. Ang marunong na Diyos, hindi po siya kabilanin. Sino ang mga may karapatang akusahan siya? Sino? Wala sino man. Kung mayroon man, tama ba naman sila? O may malaking tama lamang? Sa Roma 2:11, kasi patas ang pag-judge ng Diyos sa lahat. Efesos 6:9, mga amo, tratuhin ninyo ng mabuti ang mga alipin at huwag ninyo silang takutin. Tandaan ninyo, iisa lang ang boss ninyo at ang alipin ninyo, siya
ang boss na nasa langit at fair siyang nagda-judge sa lahat. Colossus 3:25. Pagbayarin ang mga masasama sa mga maling ginawa nila. Kasi patas ang Diyos mag-judge sa kanila. Opo, sa lahat. Sa unang Pedro 1:17, kung tinatawag niyong tatay ang Diyos, pag nagpipray kayo, mamuhay kayo nang may takot sa Kanya habang nandito pa kayo sa mundo. Kasi dinajudge niya ang lahat ng tao depende sa mga ginawa nila kasi wala siyang pinapaboran sapagkat patas siya sa lahat. Amen. Pangatlo, ang favoritismo, ano ang halimbawa nito? Sa Diyos, wala kang maisurot sa Kanya. He is not playing favorites. Patas ang Diyos sa lahat. Kung ano ang iyong tinanim, yun ang iyong aanihin. Evangelista Paul Mortis, musta na po kayo. That's right. Kung ano ang iyong tinanim, yun ang iyong aanihin. Kasi yung tinanim mo, resulta ng kung anong nasa puso mo, kung kaya't idadjudge ng Diyos ikaw, doon sa iyong itinanim, iyon ang iyong aanihin. Di ba, anak? Definitely, yes. Talagang with emphasis pa yun, Daddy Paul, ha? Totoo po yan, with emphasis. Ay, talaga. Ay, kasi po, that really reflects yung katotohanan na fair ang Lord, di ba? Though, Talaga. alam natin na ang biyaya ng Lord sa atin is sobra-sobra, di ba po? Kaya nga kami lagi, pag nagkakaroon kami ng issue sa bahay ng mga bata, at syempre, una, yung let's say, may generation gap kami, iba yung time na kami ang young people, na may gap din naman sa inyo, di nyo kami maunawaan nun. Pero ngayon din naman, at this particular time, na kami naman yung mga matatanda at sila naman yung mga younger, na iba rin yung kanilang dynamics. Di ba, Dad? Iba din, ibang-iba mga kabataan ngayon. Ay, naku, oo. Then we will say, ang aming pong dialogue sa bahay, let us extend our space for grace. Yung space for grace ang ating palawakin para sa kanila. Kasi si Lord, mahaba din ang space for grace sa bawat isa sa atin. And the truth is, yung grace na yon is fair sa ating buhay. Kaya nga po agree ako, Dad, dun sinabi mo. Ano po yung sinabi nyo? Ano yung inyong tinanim? Di ba biblical yan? Kung ano yung itinanim, yun ang iyong aanihin. Minsan nga naghihintay na ako, anihin na nila, Lord. Lalo yung mga nasa leadership na puro corruption na. Gusto ko nang makita maani nila yung ginagawa nila, no? Pero malapit na. Pero makikita mo rin na may time. Baka naman magsisisi pa. Ayun na nga. Para ang sama ng loob ko pag nagsisi sila. Para kasi Honas. Dad. Ayun, para bang Lord, diba? But anyway, yun nga yung sinasabi nila sa akin. Sabi niya, hindi kayong judge. Payaan mo si Lord ang gumawa. And it's so funny kasi nga po, ganun talaga. What you sow, you reap. And though at times, I feel sad na nakikita ko yung pag nakita ko naman yung what they have reaped because of what they've done, parang ang sakit din sa puso na, Dad, maaawa ka din eh. Ganun, maaawa ka din talaga. Kasi concerned ka sa humanity. Apo, at saka concerned ka din dun sa person. Kasi somehow, the people that has mistreated us sometimes are the people who were close to us before. Diba? So, pag nakita mo na ngayon yung condition nila and how they are at this current time and stage because probably of wrong decisions in the past, malulungkot ka rin eh. Kasi parang, syempre, yung heart mo nabobroken din sa ganun. Kaya, sabi nga sa akin ni Nes, sabi niya, wag kang mag-focus doon. Ang laging sabi sa akin ni Nes, focus on, sabi nga, it is always better to suffer for doing good than to suffer for doing evil. At totoo yun, di ba, Dad? Because of what you saw. If you saw, pag ikaw nagtanim ka ng kapahamakan sa iba, pag nag-reap yun sa'yo,
nakakalungkot din yung balik na yon, di ba, Dad? So yun yung dapat natin pong dapat laging nating pag-isipan. Yun lang. So kindness and goodness, di ba? At kahit hindi pa natin makita yung blessing nun, patuloy pa rin tayo. Let us continue to do good. Yun ang expectation ni Lord sa atin. O, sige, At sa langit na natin matatanggap yun. Opo, pray na po tayo para ho. Ay, sige. Okay, let us pray. Lord, thank you uli sa mga lessons na tinuturo mo po sa atin. Oo nga, Lord, no? Minsan it's so difficult to suffer for doing good. Pero meron kang plano, kasama mo kami kung nagsasuffer kami for doing good. Amen. Hindi mo kami iniiwan, lalo kang si Emmanuel sa amin, God with us. Pero Lord, mas mahirap pag nagsasuffer kami dahil we did evil to someone, we did evil to, the church. Ang hirap kaya nun, Panginoon. At alam namin na what is happening, the sufferings that we are going through, is a repercussion dun sa itinanim naming evil. Lord, dalangin namin yung grace mo maging sufficient. Makita namin, Panginoon, kung ano yung mga pagkakamali namin. At patuloy, Panginoon, na maranasan namin yung pagpapatawad mo in all of this. Lord, thank you po kasi niremind mo uli kami nito. Lord, dalangin po namin yung aming pong mga kaibigan na today is their special day. Lord, thank you for Pastor J.R. Porras. Salamat po sa kanyang buhay. Salamat po sa kanyang paglilingkod sa iyo. Dalangin po namin manguna ka po sa kanyang buhay. Ganon din po kay Kristen Ann Pasao, kay Ren Quaresma, kay Christine Gapus, kay Hannah Israel, kay Grace Areha, kay Irma Miranda, kay Isaiah Joseph Garcia. Ganon din po kay Nitesha Pascual. Lord, again, sa aming pong mga kaibigan na paaring today is their birthday or their anniversary, Lord, ayun, as we always say, bless them, Lord, ng todo-todo, not only today but every day. And again, we lift up you families who are going through difficulties. Father, we pray for your grace, sufficiency, your healing, and your provision. Marami pong salamat. Noon, salamat po dahil kayo nga po ay timbang na Diyos, patas. So ang aming dalangin, dakilang Diyos, alamin namin ano ang aming puso. Kung ito'y iyong binago, ang mga matatanim, Panginoon, ay mga pagpapala, mga bagay na ayon sa iyong naisip. Ngunit kung ang puso namin ay marumi, ang resulta ay mga pagtatanim ng mga bagay na hindi kaluwalhatian sa iyong dakilang pangalan. Kaya Panginoon, ang aming dalangin, nawa ang Jesus ng Kapaskuhan, ang siya naming tanggapin upang sa gayon buhay namin ay baguhin. Huwag po ninyo kami lalampasan. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen and amen. So sa atin pong paglilingkod sa Panginoon, palagi natin tandaan to, it is better to suffer for doing good, mga kaibigan, than to suffer for doing evil. Kasi tandaan natin at huwag nating kakalimutan, what you sow, you reap. So sow kindness and goodness, di ba po? Correct. Kasi yun talaga yung best. So that's a choice we have to make. So ito po si Beth Flores, nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices. Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhati't pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal naman ng kapatid na Reggie Villena, Aruel Mendoza po, kasama ating gabay barkada, Eileen Valdez, Abby Glido, Chris Rosete, Wenmark Palatukan ng RTV, kasama ng Kuya Reg sa Prodtex, si JV Tabuan, Nathaniel Peralta, Benjo Morano. At syempre sa BXE, Rafi Bardoquillo at Nalds Pagador, Jericho Flores po sa aming tahanan, Grace Joy Ramirez sa tahanan po naman ng mga dad. ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortiz, nagsasabi, kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman, pagpalain po kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli, sa isa na namang gabay. Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.